Guys, hello! Ngayon, sa video na ito lamang, matututunan natin kung paano hanapin ang karaniwang multiplier at alisin ito sa mga bracket. Una sa lahat, ano nga ba ang multiplier? Kailangan nating kilalanin siya. Ibig sabihin, magkakaroon ng isa dito, magkakaroon ng isa pa. Ano ang common multiplier? Ito ay isang bagay na karaniwan, isang bagay na nasa isa at sa isa pa. Ito na nga 3x plus 3y. Simple lang ito dahil malinaw na magkaiba ang xy, pero iisa lang ang tatlo. Ito ang magiging kabuang multiplier. Tulad natin, ano ang ilalagay natin sa mga panaklong? Well, una sa lahat, isang palatandaan. Oo, isang plus. Napakaganda niyan. Magkakaroon ng minus, di ba? Ngunit sa kasong ito ay isang plus. Ibig sabihin, ano ang kailangan mong i-multiply ang tatlo para makakuha ng 3x? Siyempre, para lang kay x, di ba? Hindi mo kailangang mag-isip ng husto dito. Ano ang kailangan mong i-multiply ang tatlo sa pamamagitan ng upang makakuha ng 3-way? Iyon lang. Ganun din sa pagbabawas. Ano ang pagkakapareho nila? Pyaterochka. Kung nais mo ng isang A sa algebra, pagkatapos ay maglagay ng isang like. Kaya una sa lahat, meron kaming isang karatula dito. Oo, dapat itong mapanatili sa loob ng panaklong. Ito na nga pala ang x, di ba? Kapag nag-multiply tayo, makakakuha tayo ng 5 x's. At ganun din dito. Ano ang kailangan mong i-multiply ang isang fim sa pamamagitan ng upang makakuha ng 5y sa y? Yun lang. Narito ang pangatlong halimbawa. Nakakatuwa, dito wala tayong mga numero, walang mga numero. Oo, alisin natin ang general sa mga bracket. Ano ang pagkakapareho natin dito? Siyempre, ito ay x. Narito ito at narito ito. Pagkatapos ay buksan ang parenthesis at maglagay ng karatula. Mabuti. Ngayon, upang i-multiply ang isang bagay na ito sa pamamagitan ng x, magkakaroon ng x, y. Siyempre, magiging y, di ba? Ito na ang a, di ba? Yun lang, ang x ay pinarami ng minus a, makakakuha ka ng minus xa. Kaya dito. Isang maliit na bit dito, well, tulad ng isang mahirap na halimbawa, dahil dito kailangan nating mag-isip. Tingnan mo, kumuha kami ng 10, oo, dahil ang isang 10 ay madali. Ngunit dito, halimbawa, ano ang dapat nating ilagay dito? Siyempre, maglalagay kami ng x. Simple lang, oo. 10 beses na x ay magiging 10x. At ano ang ilalagay natin dito? Dapat ba nating ilagay ang 0? Hindi, dahil ang 0 na pinarami ng 10 ay magkano ito? 0. Ngunit kailangan nating i-multiply ang 10 sa isang bagay upang makakuha ng 10. Ano ang kailangan mong i-multiply? Bawat isa. Tama yan. O, x minus isa sa mga panaklong. Sa bawat oras na ginagawa namin itong medyo mas komplikado. Dito halimbawa, dito meron kaming isang x, oo, dito meron din kaming isang x, dito meron kaming isang 3, dito meron kaming isang 6. Well, maaari namin kahit paano, marahil ay kumuha kami ng isang c, at pagkatapos ay i-multiply ang c na ito sa 2, at pagkatapos ay makakakuha kami ng 6. Sa palagay ko, gagana ito. Subukan natin. 3, isinasagawa ang isang c. At x, ano ang pinakamaliit na x natin? Dahil narito ang x squared at narito ang x ay simple. Tanggalin na lang natin ang x kasi maliit lang, di ba? Yun ay ito ang minimum na x. Maglagay ng minus sa gitna. Mabuti. Ngayon ay may 3x at narito rin ang 3x. Ano ang dapat nating i-multiply ang 3x sa pamamagitan ng upang makakuha ng 3x? Para sa isang one-room apartment, para lamang sa isang one-room apartment, at iyon na. Ito na, tingnan mo, nawawala na lang sa amin ang minus. Ano ang kailangan nating i-multiply ang 3x sa pamamagitan ng upang makakuha ng 6 na x squared at higit pa rito? Kawili-wili. 3 sa 2, magkano ang halaga nito? 6, di ba? Iyon ay isang deuce. At din upang makakuha ng hindi lamang isang x, ngunit isang x squared, 2x. Iyon ay 3x sa panaklong isa minus 2x. Ito ay isang ganap na tamang sagot. Ngayon, meron din tayong isang kagiliw-giliw na halimbawa dito. Halika na at maglabas tayo ng juice. Pagkatapos, hindi, maghintay. Kumuha tayo ng iba pa. Bakit ko agad binuksan ng bracket? Meron kaming isang x dito at isang x dito. Alisin din natin ito. X mabuti. Ngayon ay isang magulang. Anong palatandaan? Plus. Sa loob. Mabuti. Kaya ngayon, well, sabihin natin, dito natin pinarami ang 2x sa 2x. Well, mas tumpak pinarami natin ang 2x sa isang bagay. Ito ay lumiliko out na ang 2x ay kung ano ang mangyayari. Isa. Tama? Natutunan mo na ito. Kaya upang magsalita, naayos mo na ang panuntunan na ito ng 3 beses. Ngunit dito, kailangan mong isipin kung ano ang kailangan mong i-multiply. Halimbawa, ang 2 sa pamamagitan ng upang makakuha ng isang 8 para sa 4. Ibig sabihin, ang 2 beses na 4 ay magiging 8. Hindi mo na kailangang magdagdag ng x dito dahil pagkatapos ay magkakaroon na ng x squared. Oo, kailangan nating magdagdag ng y dito dahil wala tayong y dito. Iyon ay nakakakuha kami ng 2x na pinarami ng 4 na y. Nakakakuha kami ng 8xy. Iyon ang kailangan natin. Narito ang isang halimbawa. Kaya narito ang isang medyo simpleng halimbawa. Maaari mo bang tiisin sa isang bagay kung ano ang maaaring dalhin? Dito syempre, maaari mong alisin ang 10 at pagkatapos ay i-multiply ito ng 1 at kalahati. Pero kung ako sa inyo,
Mas gugustuhin kong ilabas ang buong numero 5 para wala tayong decimals. Ito na ang x at ito na ang y. Wala kaming x o y sa labas ng bracket dito. Buksan na natin ang parenthesis. Ano kaya ang sign sa loob? Dagdag pa. Okay, naiintindihan yan. Ano ang kailangan mong i-multiply ng Fimbus sa pamamagitan ng upang makakuha ng 15x's para sa 3x? Ano ang kailangan mong i-multiply ang 5 sa pamamagitan ng upang makakuha ng 10y? 2y. Iyon ang sagot. Wow, mas mahirap ang mga halimbawa natin dito. Subukan natin. Kung kaya mong magdesisyon, eto lalo na ang huli, kung kaya mong magdesisyon, magsulat ng sagot sa mga komento. Kung gagawin mo ito, pagkatapos ay ang iyong guro ay dapat magbigay sa iyo ng isang tumpak na 5 sa algebra isang taunang grado. Kaya, gawin natin ito. A sa ika-5 kapangyarihan at A sa ika-4 na kapangyarihan. Ano ang pinakamaliit na A na mayroon tayo dito? At sa ika-4, oo, kapangyarihan dahil ito ay mas mababa kaysa sa A sa ika-5. Isulat ito. Alisin natin ito sa bracket. Una sa lahat, ang tanda ay napanatili. Narito kung ano ang kailangan nating i-multiply ang A sa ika-4 upang makuha ang A sa ika-4 para sa isa. Mabuti. At sa pamamagitan ng ano ang kailangan mong i-multiply ang A sa ika-4 upang makakuha ng A sa ika-5? Sa A lang, di ba? Dahil nagdaragdag sila. Naalala mo ba? Oo, na kung i-multiply natin ang A sa nth power ng A sa nth power, A sa kapangyarihan ng N, kailangan lang nating idagdag ang mga powers na ito at iyon na, tulad ng ginagawa natin dito, di ba? Ito ay A sa unang antas, tulad ng, narito ang halimbawa nito, medyo mas mabigat. Una sa lahat, kailangan nating kumuha ng 2.5. Ibig sabihin, 2.5 na pinarami ng 2. Magkano ito? 5? Oo. Sa prinsipyo, sumasang-ayon kami. 2.5. Pagkatapos, ay mayroon kaming dito, at dito x, at dito x. At ano ang x? Lamang x o x squared, o marahil x cubed. Hindi, mag-square x tayo, di ba? Dahil kami ang pinakamaliit na x dito. At y. At ano ang pinakamaliit na y sa atin dito? Y squared. Okay? Isulat natin ngayon kung ano ang magkakaroon tayo sa panaklong. Dahil dito, una, magkakaroon tayo ng minus sign. Mabuti. At least nalaman na namin ang minus sign. Ano ang kailangan mong i-multiply ang 2.5 sa pamamagitan ng pagkuha ng 5? Ano ang mayroon tayo? Siyempre, 2, di ba? I-multiply lang ng 2 at iyon na. Ano ang kailangan mong i-multiply ang x squared sa pamamagitan ng upang makakuha ng x cubed? At dito, mayroon kaming isang y squared. Dito, mayroon din kaming isang y squared. Hindi na natin kailangang mag-record ng y dito. Ngunit, dito tayo makakakuha ng 2.5, 2.5. Isa lang naman ang isusulat natin, di ba? Ngunit wala kaming sapat. Mayroon kaming x squared. Hindi rin ito kailangang isulat dahil ito ay gayon. Ngunit narito ang isang y squared at dito ang isang y ay cubed. Isulat mo na lang ang y. Iyon ay 2.5 x squared, y squared, multiply 2x minus y sa pamamagitan ng panaklong. Narito ang pinakamahirap na halimbawa. Una sa lahat, kailangan nating magsulat ng iba. Tingnan mo, may y minus x tayo dito, di ba? At narito ang x minus y. Kailangan natin gawing simple ang bahaging ito at ang bahaging ito. Paano natin ito gagawin? Una sa lahat, ang x minus y squared ay parang dalawang panaklong, di ba? Ang mga ito ay pinarami lamang sa isa't isa. Maaari itong maunawaan ng biswal. Ito lang, oo, iyon ang paraan kung paano nila isinulat ito. Ito ay kapareho nito. At dito, upang baguhin mula sa y minus x, kailangan mong ilagay ang x minus y, kailangan mo lamang maglagay ng isang plus dito, plus a, na kung saan ay pinarami ng x minus y. At tingnan mo, mayroon tayo, sabihin natin, isang multiplier at isang multiplier. Ito na nga, may mga bagay na kailangang i-multipme, di ba? Tingnan mo, tulad nito at tulad nito. Meron kaming ito tulad ng upang magsalita, panlabas ng mga sangkap. Kailangan nating sundin ang panuntunan na ito. Ito na ako, ito na ang A natin. Yun nga lang, si S. Iba sila, hindi ba? Ganap. Ngunit ang B ay kapareho ng isang ito at ng isang ito. At ano ang makukuha natin? Ito ay tulad ng kung kami ay narito lamang pagkuha ng B out, oo, at multiply sa pamamagitan ng mga ito, oo, sa pamamagitan ng kanilang kabuuan A plus C. At ang parehong ay maaaring gawin dito. Iyon ay aalisin natin, dalhin natin dito, x minus wika, at dito, kunin na lang natin, na para bang idagdag natin ito, na para bang ito ang karaniwang sum, x minus wika plus A. Masaya ang lahat, paalam.